Okay. Eto na. Ang kalaban nitong si VP Sara ay kasi hindi umubra yung mga bintang nila, no? Especially na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay kinasuhan niya na itong si Madriaga. Meron na naman silang ibang ibibintang. Meron na naman silang grabe ha. Kung ano-ano na lang ang ibibintang nila kay VP Sara. Ha? Alam mo ba, mantakin nyo, dahil hindi umubra yung confidential funds, hindi umubra yung kay Madriaga, hindi umubra yung sa DepEd. Ngayon, ang net worth na naman ni VP Sara ang kanilang tinitira. Ganyan po sila. Kasi may duda po ako dito sa mga congressman na ito eh. Yung mga congressman dyan na mga halata na mga kalaban ni VP Sara, nagdududa yung taong bayan sa kanila. Kasi bantakin nyo ha, si Martin Romualdez, tahimik lang naman si Martin Romualdez, di ba? Parang meron pong mga minions itong si Romualdez na ito po yung mga minions na makipag-away para kay Romualdez. Di ba? Strategy nila yan. Kasi itong si Martin Romualdez, may plano rin itong tumakbong presidente sa 2028. So, ibig sabihin, si Martin Romualdez, he will project ang kanyang sarili na mabait siya, hindi siya nang aaway. Yun ang yun ang ipo-project ni Martin Romualdez, na mabait siya, ayaw niyang makipag-away. Ang nakipag-away sa kanya yung mga minions niya. Itong si Ridon, itong si Abante, itong si Luistro, dami, si Chua. Lahat na siguro dyan ng mga tuwadcom dyan, inaaway si VP Sara. Dyan ka magtataka, bakit nila inaaway itong si VP Sara? Hindi naman siguro sila ganun ka BO na hindi nila alam na kapag aawayin nila si VP Sara, talagang malaki po ang tsansa na masisira ang kanilang political career. Alam nila yan. Di ba? Diyan ka magtataka. Bakit loyal na loyal sila kay Martin Romualdez? Imagine nyo ha. Meron akong maraming example ha. Tingnan nyo si Jam Magno. Umiiyak pa yan ha. Dahil sumuporta raw siya kay BBM dahil kay VP Sara. Yan ang sabi niya sa 2022. Pero bakit ngayon parang kulang na lang halikan niya si Martin Romualdez? Yung mga post ni Jam Magno, loyal na loyal kay Martin Romualdez. So, kagaya rin yan, magtataka ka dito sa mga congressman, bakit loyal sila ha? Sa kaloyal nila kay Martin Romualdez, sila na yung nakipag-away para kay Martin Romualdez dito sa usaping impeachment ni VP Sara. So, hindi po maiiwasan ng taong bayan na mag-isip na baka mayroong mga kaching-kaching. Sa susunod, meron akong sound effects na kaching-kaching. Kaching-kaching! Hindi po maiiwasan ng mga iisipin ng taong bayan na baka may mga maleta na nauntog sa kanilang mga ulo. Di ba? Eto, may bago na naman silang may bago na naman silang pautot itong patungkol sa net worth ni VP Sara. Malaki raw ang itinaas. Kinikwenta nila. Sabi ko nga, bakit nyo
binabantayan yung net worth ni BP Sara? Hindi nyo ba binabantayan yung mga contractor dyan? Na mas malaki pa yung mga pera dyan? Di ba? Hindi naman siguro ganun kahirap si BP Sara na walang pera siya. Hindi na nga nangingialam si BP Sara na mas mayaman pa kayo sa kanya? Di ba? Ano yung mga sinusuot ninyong mga relo dyan? Di ba? Kaya nga sabi ko, ang kakapal ng mga muka ninyo. No? Babantayan nyo pa yung net worth ni BP Sara? Ay, sus, grabe. Itong administrasyong Marcos, sobra sa pamumulitika. Pati nga si Bato de la Rosa, ha? Pati dyan sa Senado, ha? Si Bato de la Rosa tinanggalan ng apat na komite. Susunod dyan si Bongo. Papahuli nila yan si Bongo sa ICC. Ang dami, lahat na sigurong gagawin nila para ikakabagsak ng mga tauhan ni Duterte. Gagawin nila lahat yan. Ito yung balita, panoorin natin. Iisa lang sa House Justice Committee ang tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ginawa ang boto... Si Suntay laman ang natitirang matapang dyan. Lahat dyan, payot. Matapos talakayin ang ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang... 54 po, 54 po ang tumaas ng kamay. Okay? Third at fourth impeachment complaints. Busod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. Pero paano kung hindi sasagot si VP Duterte sa dalawang reklamo? Yan ang para sa akin, VP Sara, wag ka nang sumagot sa impeachment, yung impeachment sa House of Representatives. Kasi binigyan nila ng 10 araw si VP Sara na magpaliwanag dito sa impeachment hearing na ito. Okay? Na itutuloy ba ito o hindi? Sa akin, ang swerte-swerte naman itong mga House of Representatives na ito, itong mga congressman na ito, na papansinin pa kayo ni BP Sara. Ang swerte ninyo, sisikat lang kayo kung pupunta si BP Sara dyan. Di ba? Wala. Gagawin naman nilang kangaroo court yan kung pupunta si BP Sara dyan. Pupunta si BP Sara dyan tapos gigisahin nyo? Di ba? Alam naman natin na si BP Sara, hindi yan na magigisa ninyo si BP Sara ng ganyan. Lalaban yan at lalaban. So magti-trending na naman kayo kasi look at what happened. Yung pumunta si former President Duterte dyan sa House of Representatives, hindi sumikat yung tuwad ko. Anong nangyari? Natanggal si Paduano. Natanggal si Fernandez. Natanggal si Estela Kimbo. Sinong susunod sa 2028? Good luck sa inyo. Di ba? Kaya itong mga, ako naiintindihan ko, itong si Ridon, Luistro, si Abante, good luck sa inyo sa 2028. Mantakin nyo, yung iba dyan, tumahimik na. Yung mahilig bumanat sa mga Duterte, yung iba dyan parang kumalma sila. Kasi alam nila, nakaka-apekto po yung banat ka ng banat sa mga Duterte na alam mo ang inyong mga constituents maka-Duterte. Di ba? Swerte ka na lang kung manalo ka pa, no? Siguro sa pera-pera dyan. Basta ako, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Si Abante, syempre si Abante, tira ng tira si Abante kasi ngayong 2028, hindi man siya part sa hindi man siguro siya part sa election. Kasi 6 na taon pa yan no? Pero yung mga congressman na mag-renew na this 2028,
itahimik sila. Nagtataka ako, bakit sila tahimik ngayon na ang ingay-ingay nila the last term, 'di ba? Kasi hindi pa panahon nila sa 2025 election. Wala silang ikakabahala kasi hindi sila involved doon sa election. Ngayong 2028 na involved sila na yung tahimik ngayon. Bumaliktad na. Itong si Abante, good luck. Si Abante nga, nanalo lang kasi tinulungan ng COMELEC. Dinisqualify yung kalaban. Ang impeachment laban sa kanya. If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to... Alam na namin yan. Bakit mo pa wala naman kayong nagawang mabuti dyan. 'Di ba? Yung inaatupag nyo puro impeachment. Alangan naman, sasagot pa si BP Sara dyan na naka-default na yung kumontra kayo sa kanya. 'Di ba? Useless. to hearing these impeachment complaints. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint ng House panel, Miyerkules, March 4, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito bakit nila ipinakita ang net worth ni BP Sara? Hindi po ito relevant sa pinagdidebatihan nila dyan sa 4th impeachment. 4th impeachment ba yan? Siguro 4th impeachment yan. Naririnig natin. Wala pong kainaugnayan yan. Kaya nga may sumita dito May isang congressman na sumita. Bakit natin pag-uusapan ang net worth ni BP Sara? Na hindi man yan naka-attach itong net worth na pinagsasabi mo sa complaint ng impeachment na ito. Di napahiya si Ridon. Tingnan nyo. Pahiya si Ridon dito. Usal ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.5 Pagkatapos, si Ridon, hiningan siya na may authentication ba yan na talagang kinuha ng opisina ng ombudsman itong salin na ito. Wala namang pirma. Paano yan, Ridon? Kasi kung walang pirma yan, Ridon, matatawag pa rin natin itong fake news. Di ba? Bago ka bumuka yung bibig mo dyan sa HOR, Ridon, siguraduhin mo muna na may credibility yung ebidensya mo. Di ba? Yan ang hirap sa inyo 51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong 2000. Ano ngayon kung malaki ang itinaas? Kung may negosyo sila. Di ba? Bakit? Ano? Ibig bang sabihin kapag tumaas ang net worth ng isang tao ay nagnakaw na? Patunayan nyo muna na tumaas ang net worth ni BP Sara dahil nagnakaw siya. Bakit nga pag-usapan yan? Private nga yan, di dapat Di ba? Hindi mo nga alam kung ano ang mga negosyo nito mga taong ito. Di ba? So, bakit mo ilalabas ang net worth ng isang tao na ililin lang na naman ang taong bayan nito na corrupt talaga si BP Sara kasi tumaas yung net worth. Wala, hindi naman sila makapagsabi na ninakaw ni BP Sara itong mga perang ito kaya tumaas ang net worth. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Ang dami niyong kadramahan sa buhay. 8. Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng 4th impeachment complaint na hindi maipaliwanag na kayamanan at hindi umano paglalantad ng lahat ng ari-arian sa salin ng Vice Presidente. We're submitting for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase. So we leave it to the... Paano hindi mag-increase? 2008 pa yung pinagsasabi mo. Bobo ka ba rin? Grabe naman itong taong ito. Sino hindi mag-increase niyan?
2008 pa yung kino-compare mo. Eh ano na ngayon, 2025? That is around 20 years ago. Di ba? Talaga mag-i-increase. Eh bakit mo binigyan ng Malaysia yan, Ridon? Okay ka talaga? Isa bagay, napatalsik ka sa panahon ni Duterte, kaya nagkagaganyan ka. Justice Committee as to whether or not we would consider it There was an increase of 10 As a- million pesos, Madam Chair. sorry From 77 million to... no the original 88. SALN at 2008 How Which much was- is the 2008 SALN? 18 million 1.8. Is it 1.8 or 80? Let us say, 2008, 18 million po ang SALN ni BP Sara. Ngayon, naging 80 million na raw. After 20 years. Di ba? Million lang ang pinagsasabi natin. Yung ibang congressman dyan. Wala pa nga 1 year. Isang project yan, billion na yung SALN nila. Pinagtripan mo yung 20 years ni BP Sara na nag-increase ang kanyang SALN? Ha? Yung ibang mga congressman dyan, many to mention, ha? Sa isang proyekto lang, nag-increase ng bilyones ang kanilang pera. Ay, wag kami, Ridon, kasi ang taong bayan, hindi mo na maluloko sa mga katrabahan mong ganyan. Marunong na kami. Nagbabasa kami ng balita. Ibase mo naman ang reklamo mo o yung banat mo kay BP Sara sa facts. 'Di ba? O kung ikalandraka mo yung SALN ni BP Sara ng ganyan, normal yan eh. Let us say, sige, kahit nga si Abante lang siguro, natin, kalkalin natin yung SALN ni Abante, ikukumpara natin kay BP Sara, sige daw. Tingnan lang natin kasi ang problema ng Pilipinas, itong ugali ng Pilipino, mahilig kayong magmalinis. Mahilig kayong mamintang at magmamalinis. Di ba? Tingin-tingin naman sa salamin, Ridon. Oh, yan ang hirap sa atin eh. Mahilig tayo sa reklamo, mahilig tayong manlait ng iba, mahilig tayong manlinis, pero tayo rin naman, hindi natin tinitingnan ang ating sarili na mas madumi pa tayo sa ating pinagbibintangan. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulaan dito. Yeah? 1.8 It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? we will locate it, Madam Chair. Yan ang problema sa'yo. Hinihingan ka ngayon ng records na 2008 ni BP Sara, wala kang maibigay. So anong tawag yan? Hearsay. Propaganda. Kasi nakatingin lahat ng media. Gago ka talaga, Ridon. Wala nang naniniwala sa'yo eh. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Sa Representative bagay, todo sila na bumabanat kay BP Sara kasi alam nila this is the last term of their career. Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng 4th impeachment complaint. New matter is injected by our friend Congressman Ridon, stating about SALNs of 2023-2024. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Yan ang sabi niya, itong congressman na ito. Tinatanong ka ngayon, Ridon, kung na-authenticate ba ito? Dapat ba kaming maniwala sa inyo? Kasi saka tayo maniniwala, saka tayo magdebate dito kung na-authenticate yung mga SALN na pinagsasabi mo. Ikaw walang kung walang authentication yan, mahirap yan, no? Nagsasayang ka lang ng laway, Ridon. Okay? Ridon? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Wala kang kape. Diba? Yan ang hirap sa mga maiingay na tao. Ingay ka ng ingay,
Hiningan ka ng authentication, walang maibigay. Yan ang hirap sa'yo. Yung mga pa-lawyer ka, pa-bright ka, pero bobo ka naman. Na tinitira ka ngayon. Hindi ko nga maintindihan na meron pa tayo mga mambabatas na mga ganyan. Di ba? Sus, grabe, nakakahiya kayo sa bansang ito. Well, there's no automatic authentication, public record, all the records. There has to be authentication when Correct. you go to a proceeding like this. Correct. Sinilip din nito ang ilang Anong sa tingin nyo, yung korte dyan, yung yung plenary nyo dyan, Ridon, ano sa tingin mo? Palengke lang yan? Na madala tayo ng hearsay? House of Representatives yan. Ha? Nasa inyo na ang pinakamataas na antas kung saan ihihiring, gumawa kayo ng batas dyan, tapos, banat ka, gawa-gawa ka ng kwento na hindi naman authenticated. Gago ka talaga, no? aligasyon na anya'y hindi naman pasok sa impeachable offense at walang recital of facts o partikular na batayan gaya ng panunuhol at katiwalian sa Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Sa kabila ng mga argumento nito, isa si Congressman Rodriguez sa bumoto ng pabor o sumuporta sa sufficiency in substance ng third at fourth impeachment complaints. Question naman ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, kasalukuyang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Ngayon, kino-question itong credibility nitong self-confessed bagman na ginawa nilang witness na siya raw ang nagdi-deliver ng pera kay BP Sara galing sa mga anomalya. Ngayon, noong kinestyon ang credibility nitong taong ito, pumalag ka agad ang House. Grabe, no? Nakakahiya talaga ang House of Representatives. Isang preso, kinampihan pa ninyo? Wala naman direktang nagpakita na kumampi sila. Pero halata sa kanilang mga galawan na kinestyon ng credibility. Hindi mo na natin pag-usapan yan kasi hindi pa yung naka-sworn statement. Sus, pautot ninyo. Kaya nga ang Pilipinas hindi umasenso dahil sa mga congressman na mga ganito. Lahat na lang iniisip ninyo pamumulitika, hindi ninyo inisip na gumawa ng matino na mga batas para sa mga Pilipino kung saan tayo naghihirap, gumawa kayo ng batas doon para maiwasan ang ating kahirapan sa bansang ito. Ang ginawa ng mga batas ng mga putang inang ito, puros pamumulitika. Puro kayo away, di ba? Si Madriaga ay dati umanong bagman at aide ni VP Duterte na inutusan ng Vice Presidenteng mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ginamit ang affidavit nito sa third at fourth impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nasaan ba si Madriaga? Di ba nakakulong yata? So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. Kinampihan ka agad ni Dilima. Alam mo naman, laging siyang bumisita doon dyan. Marami siyang kaibigan dyan. So it is premature and it tries to divert the matter now. So Madam let's Chair. not talk yet Namimiss mo na ba si Dayan? Namimiss mo na ba si Junel? about whether or not worthy, whether or not credible, whether or not totoo yung sinasabi ni Madriaga. We have yet to hear from him aside from this sworn testimony.
Samantala, nagtataka naman si Congresswoman De Lima sa timing ng paghahain ng perjury complaint ni VP Duterte laban kay Madriaga. Pero paniniwala nito, walang epekto sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente ang hakbang. Bakit dati hindi nila ginagawa yan? Noong November, Bakit? Kayo lang ba ang may karapatan na magsampa ng kaso? Bakit? Kino-question nyo pa yung timing ni BP Sara? Bihira lang nga yan si BP Sara mag-file ng case? Magtataka pa kayo? Sis, pautot. pa, lumabas yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. And then bakit ngayon lang? Tinatime Alam mo, Dilima, kaya hindi ka mananalo bilang senador? Nanalo lang ito, ha? Naging congressman lang ito sa party list. Pero kung tatakbo itong congressman sa mga distrito-distrito, hindi ito mananalo. Walang gusto ito. Isinusuka na ito ng taong bayan, eh. Mukha pa lang, parang suka na. Diba? So, itong mga taong ito, no? Itong mga Dilawan, Dilima, sino pa dyan yung mga kasabahan nila, pambubulabog lang yung ginagawa nila, eh. Buti pa itong si Erice. Itong si Erice, maka Leni Robredo man itong taong ito, pero at least, nasa hulog po yung mga argumento ni Congressman Erice. Okay? Ngayon, nakakahiya po ito, ha? Anak ni Bongbong Marcos na si Charis Pimpenko, sorry. Anak ni Bongbong Marcos na itong si Sandro Marcos, pumalag kay Erice. Sabi nga ni Erice, walang delikadesa itong si Charis Pimpenko na naman. Sorry. Sabi ni Sandro Marcos, sinabi niya na para bang grabe naman na congressman ka. We are here to legislate, pero parang halatang halata ka na kinakampihan mo yung tatay mo na si BBM. Di ba? Are you for the people or you are for the your family? Kasi kung maalala ko lang yung mga sinabi dati ni former President Duterte, wala akong pakialam kung ang aking mga anak ay mag-involve sa droga, sa korupsyon, ay preso ka, kulong. Wala akong pakialam kahit anak kita. Pero itong si Charis Pimpenko, Sandro Marcos, eto, panoorin ninyo. Tinanggal bilang House Senior Deputy Minority Leader si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nitong Martes, March 3. Isang araw pagkatapos nito, inihayag ng kongresista sa kanyang plenary speech na ginawa niya ang kanyang trabaho habang hawak ang naturang posisyon. Ngunit tilaan niya hindi kayang tumanggap ng liderato ng Kamara ng mga kritisismo. Kamakailan mabibigat ang naging komento ng kongresista sa naaprobahang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa komite ng Kamara na anyay hindi naman talaga bubuwag ng mga dinastiya sa politika. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang Kasi itong mga Marcos na ito natatamaan sa political dynasty. Anti-political dynasty na ipapasa nilang bilang batas. Okay? Kasi duda ako kay Sandro Marcos, gusto rin ito maging presidente. Sabi ko, it runs from the blood talaga, no? It runs from the blood. Kung ano yung lolo nila, si senior, ganon rin yung apo. Hungry for power. Kasi kung itong anti-political dynasty na ito, itong batas na ito, kung magiging batas mo ito, matatamaan sila, goodbye sila. Goodbye sila. Pumapalag ngayon si Sandro Marcos nung sinabi ni Erice na lahat ng suporta ni BBM dito sa anti-political dynasty, lahat na ito ay bola.
kaplastikan ni BBM. Okay? Oh, nainis si si Sandro Marcos doon. Nainis siya. Mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Bukod sa umano'y malabnaw na anti-political dynasty bill, sinita rin ng mambabatas ang iba pang polisiya ng pamahalaan gaya ng mga aksyon sa flood control scandal at pagresolba sa mga questionableng budget insertion. Saad nito, wala siyang sama ng loob sa pagkakatanggal niya sa liderato, ngunit tinuligsa ang posisyong hawak ng mag-amang Marcos sa gobyerno. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Pahiya si Sandro Marcos. Pahiya ka dito. Kasi pinoprotektahan mo yung tatay mong bangag. Maging ang Malacanang, hindi nagustuhan ang paninita ni Representative Erice sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Isa ka pa. palaisipan kung bakit Pangulo ang sinisisi ng mambabatas, gayong papelaan niya ng mga kongresista na magpasa ng mga batas at mag-amyenda kung kinakailangan. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya yung version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo isinisisi niya sa Pangulo. Isa ang anti-political dynasty bill sa mga Lahat raw ng kasalanan ng lahat na lang ng kasalanan ng mundo isisisi kay Pangulo. Totoo naman eh. panukalang batas na ipinag-utos ng Pangulong iprioridad ng Kongreso. Ang bersyon ni Representative Sandro Marcos at House Speaker Bogie D ang lumusot sa House panel. Samantala, pinalitan si Erice ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima bilang House Senior Deputy Minority Leader. Evan Alvarez humahataw sa balita ngayon. So, ito ang comment ko lang dyan. Walang delikadesa itong si Sandro Marcos, no? Sana mag-focus ka na lang na gumawa ng batas, Sandro, okay? Huwag kang masyadong magpahalata na overly protective ka sa tatay mo. Huwag kang masyadong magpahalata. Kasi lalong lumalaki yung mata mo. Joke. Ito naman kay Senator Bato de la Rosa, tinanggal na siya ng mga komite niya, no? Ito panoorin ninyo. Si Bato naman ang kanilang ginigipit ngayon, no? Siyempre sa akin, no, tama yung magtatago si Bato kasi ayaw nating magpaapi sa mga dayuhan na walang jurisdiction sa atin, no? Ito. Absent pa more. Kick out na sa 3 komite si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan ng no-show sa Senado. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa susunod na linggo, mag-aapat na buwan nang hindi pumapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa para dumalo sa regular session at mga committee hearing. Kaya naman pumapatak na rin ang metro nito para sa kanyang absences sa pagdinig ng mga komite kung saan siya ay miyembro. Sa record na nakuha ng Abante mula sa Senado, unang tinanggal si Bato bilang miyembro ng Ethics Committee noong katapusan ng Enero. Ipinalit sa kanya si Senador Amy Marcos na dumalo na sa ikalawang executive meeting ngayong Miyerkules, kung saan isinapinal ang rules para sa pagdinig ng mga ethics complaint. Pang-anim si De La Rosa ngayong 20th Congress sa mga senador na sinampahan ng ethics complaint dahil sa pagiging absent. February 18 naman nang alisin siya sa Blue Ribbon Committee at pinalit sa kanya si Senator Robin Padilla. At nito lang February 25, tinanggal na rin siya bilang miyembro ng Justice and Human Rights Committee. Una nang nagbabala si Senate President Tito Soto na may probisyon sa Senate rules kaugnay ng madalas na hindi pagdalo ng mga miyembro kapag may hearing ang kinabibilangang komite. We have a rule on the absence of committee work. Yung membership sa committee, a number of times na hindi ka umattend, pwede kang alisin sa committee. Pero nananatili pa ring chairman sa Senate Committee on Civil Service si Bato.
Kinailangan lang lumikha ng Senado ng isang subcommittee kung saan si Senator Chizzy Escudero ang naatasang mamuno para talakayin ang ilang priority bills. Designated Vice Chairman pa rin naman si Senador Bato sa 7 komite kabilang ang Environment, Local Government, Public Order at Tourism. Bukod pa rin ang pananatili ng kanyang membership sa 13 iba pang Senate committees. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube. Alam niyo, no? Ako, opinion ko ito, para sa akin, no? Mas tama yung desisyon ni Bato na magtago na lang. For me, kasi alam naman natin kapag mahuli itong si Bato de la Rosa sa ICC, kasi alam naman natin susuportahan niya ng administrasyon mahirap. Alam naman natin kung gaano ka-bias itong ICC na ito. Kapag mapunta si Bato doon, di ba? Hirap na makabalik si Bato dito. So, iniisip rin ni Bato na kapag pupunta ako sa Senado at gagawin ko yung serbisyo ko sa tao through making batas, mas hindi po ako nakakatulong doon kapag mahuli ako. Kasi hindi na po mapagkakatiwalaan ang administrasyong Marcos when it comes to the ICC issue niyan. Okay? So, wala na sigurong pakialam si Bato na matanggal siya dyan sa Senado, basta't importante hindi siya mahuli. Kasi alam naman ni Bato de la Rosa at alam ng taong bayan, pinupolitika si Bato de la Rosa. Ngayon, si Trillanes. Nabanggit ang pangalan ni Trillanes dito sa affidavit ng 18 ex-Marines. Bakit ko ba nasabi na ito mga kalaban na itong si Trillanes, ano dahil ito? Mas mabuti na lang. Ako, tingnan natin kung saan, kung saan pupunta itong ginawa ni Trillanes ngayon. Ngayon lang ito nangyari, Trillanes nag-file ng criminal complaint dito sa 18 ex-Marines. Sabi niya, orchestrated effort against him. So tingnan lang natin kasi as far as I can remember, ang sabi ng mga 18 ex-Marines, handa sila sa mga ganitong bagay. Handa nilang haharapin ito. Si Trillanes, dito natin malalaman kung totoo itong si Trillanes nakipagkita dito sa mga taga-ICC. Ito, panoorin po natin ito Yan. Dumating na si Trillanes. Tingnan nyo yung asta. No? Ang yabang-yabang nitong taong ito Tingnan nyo gaano siya yung kadrama sa harap ng mga media. Morning, sir. Yan ang mga gusto niya, yung pinapansin siya sa media. Yan ang trabaho ni Trillanes. Ang hindi ko lang ni Trillanes, ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, itong strategy niya ng mga ganitong bagay na ginagawa niya, matagal na niyang ginawa ito. Pero still, ginagawa pa rin niya. Na alam niya sa mga ganitong bagay na ikakasira ng karir niya. Ito, nangangarap din to maging presidente, maging vice presidente. Na hanggang ngayon kahit nga mayor, hindi na manalo-nalo. Kasi na-realize ng taong bayan na yung ugali talaga nito, aso. Pero ginawa pa rin niya. Pinanindigan talaga niya ang kanyang pagiging aso. Daniel. Yan, magfa-file na siya. Ang sarap-sarap ng nararamdaman niya kapag pinapansin ng media.
Guys, set up na. Ang puso ni Trillanes puno ng galit. Ay nako, ewan ko dyan kay Trillanes. Ito, last video natin. Pinag-aralan na rin ni Attorney Kaufman. Okay? Itong involvement ni Trillanes dito sa ICC. Pinag-aralan ni Attorney Kaufman ang legal counsel ni former President Duterte. Ito, panoorin natin. Okay. To grab the gun of one of the four policemen. Apat ton sa mas malaking apela kaugnay sa jurisdiksyon ng ICC. Ayon kay Kaufman, inaasahang ibababa ito anumang araw. Kapag pinanigan ang depensa, guguho ang kaso. Pero para sa mga abogado ng mga biktima, malabong kontrahin ng korte ang sarili nitong kapangyarihan. Zen Hernandez, ABS-CBN News, The Hague, The Netherlands. Dito natin malalaman yan. Buti na lang na tinarbaho yan ni Kaufman. Kasi hindi po pwede yan. Itong ginawa ni Trillanes. Okay? Guys, mag-comment po kayo ha. Babasahin natin ang mga opinion ninyo sa comment section. Okay? Sa mga tinalakay natin. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga audience ko dito, no, na bago pa lang, if this is your first time, subscribe na rin kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!